Puntahan po natin ang mga local candidates. Yung mga notorious na nagiging sanhi ng pag-atake at pagmaniobra para wasakin po ang Duterte political camp, mag-intriga at magsulsul upang patalsikin sa kanilang kapangyarihan o sa kanilang poder at posisyon ang maraming mga Duterte political group, partikular na po si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ito pong resulta. Sa lungsod ng Maynila, talunan si Boy Banal na Aso, Benny Santong Caballo Abante. Talo po ng mahigit 3,000 boto o more than 3,000 votes ang nilamang po ng kalaban ni Boy Banal na Aso, Santong Caballo, Benny Abante. Talunan din po mga kababayan ang gobernador ng Cebu. Mga mahigit kumulang 300,000 po ang lamang ni Pambari 4 laban dito kay Gwen Garcia na puno po ng pagka-arogante na diniklara niya na ang Cebu daw ay Garcia country. Ngayon, nagkaroon po ng pagkagalit at silakbo ng sentimiento ang kanyang mga kababayan. Natalo po si Gwen Garcia, ang incumbent governor, laban po sa isang baguhan at wala pa pong masyadong karanasan hinggil sa politika, si Pambari 4. So talunan po si Gwen Garcia sa kanyang paghahambog na ang Cebu daw ay Garcia country. At hindi sinunod ang 6 na buwan na suspensyon na ipinataw sa kanya ng ombudsman. Talunan din po itong si Boy Gogol, hindi pa sumikat, laos na artista na congressman at tumakbong gobernador sa Laguna na si Dan Gogol Fernandez. Tinalo po siya ni politician, journalist Sol Aragones. So talunan po si Dan Fernandez. Talunan din po itong mahilig magpakitang gilas ng kanilang mga kayamanan, yung tinatawag na ostentatious display of wealth. Itong si Stila Kimbo, talo din po siya kay Maan Teodoro ng Marikina. Talunan din po si Coco Pimentel. Sino pa po mga naging talunan? Talunan din po mga kababayan ang buong Nograles sa Davao Region. Ang nakuha pong panalo, mahigit kumulang, ay mga almost 600,000 votes ang inilamang o ang iniungos ni Pangulong Duterte laban po kay Carlo Nograles. And there is a massive landslide victory sa lahat halos ng mga kandidatong Duterte sa lungsod ng Davao. Panalo po si Mayor Duterte, si Pangulong Duterte. Napakalaki po landslide margin. Panalo din po si Mayor Basti Duterte. Panalo din po si Congressman Pulong Duterte. Panalo din po si Umar sa isa pang distrito na anak yata ito ni Pulong. At panalo din po si Rigo sa pagkakonsihal and even ang kanilang party list na PPP. At ang pinakamagandang balita ay hindi po nagtagumpay ang puwersa nila Marcos at Romualdez upang magbuhos ng tinatawag nating Special Operations Fund na wala naman pong pinatunguhan dahil wala pa naman pong pinatunayan talaga na mabuting pamamahala itong si Congressman Carlo Nograles. Talunan din po ang kanyang may pagkahambugera na kapatid na si Migs Nograles na tinalo po ni Congressman Pulong Duterte. Sino pa po? Talo din po itong si Manix Dalipi. Si Manix Dalipi po ay tumakbo yata na congressman pa yata ito sa Zamboanga at natalo din po siya. At ito po ay isa sa mga attack dogs ng mga Romualdez sa paglulunsad ng tinatawag po na political demolition job laban po kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Talunan din po itong si Manix Dalipi. And the big loser of all ay si Antonio Trillanes. Nilampaso din po siya ng mahigit kumulang sa 100,000 votes na inilamang ng kanyang kalaban na si Mayor Along Malapitan ng Caloocan City. So talunan din po
si Ginoong Trillanes, mga kababayan. Sino pa po ang mga naging talunan? No, hindi pa po naging talunan itong tinawag ni Vice President Sara Duterte na sa 2nd District ng Batangas. Alam niyo ba kung sino ang pangalan ng buaya dito sa inyong distrito? At si Ginoong Joel Chihuahua at si Valeriano po hindi pa yata nagkakaroon ng kompletong resulta, but it appears na hindi sila matatalo, no, by margin of votes na maliliit lang. So ano po ang ipinapakita nito on the local elections? On the local elections, we can safely conclude na nanaig po at overwhelming kung ikukumpara sa mga pasibo na kandidato ni Marcos at Romualdez ang mga kandidato na sumusuporta at nag-a-align sa Duterte political group. Ito po sila ay mas nakakapagbigay pa po ng magandang pag-ungos dito po sa local elections. Samantala po, this is a wake-up call kay Marcos Jr. Isang linggo matapos po itinaas niya ang kamay ni Cebu outgoing Governor Gwen Garce, ang sumpa ng pagkamalas ay nanalaitay sa dugo at mga pagkatao ni Marcos papunta kay Governor ng Cebu Province, Governor Garcia. Kaya nga a week after, isang linggo po pagkatapos mga kababayan, natanggal po ang gapos ng probinsya ng Cebu sa kalagiman o kasakiman ng paghahari ng mga kagaya po ni Governor Gwen Garcia. At ang nanalo po ay isang baguhang political leader na bigla na lamang pong nagkaroon ng lakas ng loob na i-challenge po ang traditional grip sa poder at kapangyarihan na ginagawa ng pamilya nila Governor Gwen Garcia. Ayan. So sa mga nanalo po sa mga trend na ito, makita po natin mga kababayan na nagkakaroon po ng malawak at tuloy-tuloy na sentimiento ng diskontento laban po dito sa ginagawa ng Marcos Romualdez. At isa pa, marami din po ang mga dati po ay hindi ini-expect na mangingibabaw, talunan din po pala si Governor Joey Salceda na isa po yan sa nagmamaniobra sa loob ng Kongreso at talunan din po siya sa pagtakbo niya bilang gobernador ng Albay. Ayan. So marami po, mga kababayan, ang mga naging tagapaggipit at tagapagdurog ng mga Duterte political camp ay ngayon ay nanghihilamos ng luha dahil sa kanilang pagkatalo. Ayan. Sir, pumasok po ba ang ipanaw sambayanan? Hindi po tayo nakakuha, mga kababayan, ng enough votes, no? Sapagkat by reference of minimum votes for a party list para makapasok po ang one seat ay mga nasa 280,000 to 300,000 minimum threshold vote. Ibig sabihin po, hindi dapat pababa sa mga 280,000 to 300,000 ang actual na live audience mo dapat, no, sa mga kababayan natin dito po sa pagkakaroon nitong panawagan ngayon na masundan po natin itong mga pagkakaroon ng mga botante sa enough na para maglunsad ng party list support sa mga kababayan nating bumuboto sa party list, no? Ang party list voters po natin, ang ipanaw sambayanan ay ang huling kita ko po nasa 180,000 votes lang po. Kulang pa tayo ng almost 100,000 votes. No? Malaki-laki din po yan. Subalit nagpapasalamat pa rin po tayo na nagkaroon po ng ganitong pagtanggap at pagmamahal ang ating mga kababayan sapagkat hindi naman po tayo talaga nagkaroon ng malakas na basihan upang makapangampanya. Ayan. So ang ipanaw sambayanan po na sa ranking, mga 71, 72 po tayo sa ranking. And ang ranking po dayata na makakapasok among the party list ay hanggang sa bilang number 64 or number 65 lang po ang makakapasok. Okay? Ito pa mga kababayan,
ang gusto nating diinan, no? Na bagamat hindi po nanalo ang 7 sa mga kandidato ng PDP Laban and Duterte endorsed candidates, sila naman po ay nabigyan ng exposure. At pwede pong ito ay magiging capital political value nila upang magkaroon sila ng panibagong oportunidad na tumakbo po at sila ay mananalo, no, dito sa susunod na mga halalan. At ano po ang ipinapakita nito sa nangyari po dito sa senatorial candidates? Sa senatorial candidates, mga kababayan, 5 po ang ina-identify na nakalinya sa pamilya Marcos at Romualdez sa mga nanalong senador, no? Ping Lacson, Erwin Tulfo, Pia Cayetano, at sino pa, si Tito Soto, at may isa pa, no, 5 po ang nakuha nila, samantalang 5 din po sa PDP Laban. At mayroon pong 2, pero ang tingin ng taong bayan, extension po ito ng grupo nila Marcos at Romualdez. Itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. So, 2 punto kaagad ang gusto nating i-deliver. Una, hindi po nagwagi ang mga paggamit ng ayuda at mga iba't ibang forma ng panluloko, no, sa taong bayan, kung kaya po anuman ang gawin nila sa AX, ayuda at tapang-tapangan, hindi po bumuelo na pumabor ang taong bayan doon sa mga identified na mga buaya na uri ng politiko.